Good day mga ka-sports natin dyan. Papalapit na ang pagtatapos ng elimination rounds dito nga sa PBL All-Filipino Conference, kung saan mahigpit talaga ngayon ang gitgitan nga ng mga team bago nila nakamit ang semifinals nga na standing. At malinaw na malinaw nga ngayon, ang ating top 4 semifinalists ay talagang sila ang umangat nga pagdating sa PBL. At ngayon mga ka-sports, ang pag-uusapan naman natin, sino sa tingin nyo ang number 1 na MVP? At malinaw na malinaw na sa kanya talaga igagawad ang award na MVP nga. Bagamat meron pang natitirang mga games ay hindi na nga talaga mababago pa ang standing. Dahil nga sa kanyang lupit at all-around players nga siya, ay siya talaga ang tinagurian ngayong PBL All-Filipino Conference 2024 Season MVP. Sino yan? Ngayon, makikilala na ninyo ang ating top 5 na magagaling, ngunit isa lang talaga ang umangat. At malay nyo, idol nyo na siya. Kaya abangan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Panoorin nyo yan. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka pala napadpad sa aking YouTube channel, subscribe na. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Makikilala na ninyo ang top 5 natin na umangat sa MVP nga para sa kanilang individual award. Ngunit isa lang ang magkakamit niyan. Unahin na natin dyan ang pasok nga sa rank number 5, walang iba kundi ang ating Ea Laure at Gemma Galanza. Ang ating Gemma Galanza noon ay nangunguna nga, subalit nga kasalukuyan ay talagang bumagsak nga ang kanyang standing pagdating nga sa MVP race. At maging itong sa Ea Laure ay bagsak nga rin sila sa number 5. Tayo nga sila ng ating Queen Gemma Galanza. Dahil nga ang ating Ea Laure ay top number 8 lamang best scorer, at ang ating Gemma Galanza naman ay bumagsak na nga siya sa number 2 best digger, at higit sa lahat ang kanyang best server ay medyo bumaba na rin. Nasa number 8 na lang ito. So ibig sabihin bumaba talaga ang performance ng ating Queen Gemma Galanza at ng ating Ea Laure. Bagamat si Gemma Galanza ang isa sa mga pinakapaborito ko nga na volleyball player pagdating nga sa MVP award, sadly talagang hindi niya makukuha sa ngayong conference. Siguro next conference na lang ay titingnan natin kung baka si Gemma Galanza naman ang magkakamit niyan. Maging si Ea Laure ay mailap pa rin sa kanya ang MVP award pagdating nga dito sa pro. Gayun pa man, hindi man nakuha ni Gemma Galanza at ni Ea Laure ang kanilang MVP ngayon conference, hindi naman natin maitatanggi na talagang ang dalawang superstar na ito ay kilalang kilala at magaling talaga pagdating sa larangan ng volleyball. Samantalang pasok naman sa rank number 4 ang nagpakita rin gilas na si Jonas Sabete. Si Jonas Sabete ay isa ngayon sa mga umangat nga na player, kung saan mga ka-sports na ungusan niya nga si Ea Laure sa standing at maging ang ating superstar Queen Gemma Galanza. Grabe rin itong si Jonas Sabete, talagang nakikipagpukpukan naman sa loob ng court, at syempre deserve niya naman na mapasama nga siya sa MVP race at mataas rin ang kanyang standing. At hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat na kapag MVP ka, kinakailangan ay all-around players ka. At narito nga mga ka-sports, ipapakilala ko na sa inyo ang pasok nga sa rank number 3 na dati siyang MVP or former MVP siya ng last conference. Siyempre kilalang kilala ninyo ang nag-iisang Darna rin ng Choco Mucho. Walang iba kundi ang napakagaling rin na superstar at former MVP na si Sisi Rondina. Si Rondina ay isa sa mga pinakamagaling na volleyball player natin, at kitang-kita naman natin na siya talaga ang nagpapaangat nga sa Choco Mucho, kung saan nga mga ka-sports mataas nga ang kanyang performance din, sapagkat ang ating Sisi Rondina ay number 2 best scorer, number 4 best spiker, number 8 best server, and number 10 best receiver. Magaling talaga ang ating Sisi Rondina
at all out talaga ang kanyang performance nga pagdating nga sa PBL, kung kaya nasa number 3 standing nga siya sa pagiging MVP race. At dumako naman tayo sa pasok sa rank number 2, walang iba kundi from Creamline Cool Smashers na si Tots Carlos. Well, kung pag-uusapan naman talaga sa angking kagalingan, kitang-kita naman ang ebidensya na talagang karapat-dapat rin naman talaga na makamit ng ating Tots Carlos ang MVP sapagkat nga sobrang dikit lang ng kanyang puntos sa number 1 natin na nasa standing sa ngayon, at magbabago pa nga ang standing nito dahil nga may mga natitira pa silang laban. At syempre ang ating Tots Carlos ay all-around players din ito, kung saan nga mga ka-sports ang ating Kaloy ay number 3 best scorer at number 1 best spikers. Grabe rin talaga ang performance ni Tots Carlos. Kitang-kita naman natin na talagang dinadala niya rin sa tagumpay nga ang Creamline. Noon naman ay si Tots Carlos na ang di kalibre pagdating nga dito sa Creamline at siya talaga ang scoring machine. At hindi pa yan nagbago hanggang sa ngayon. Nangunguna pa nga rin si Tots Carlos bilang nga sa pinaka top scorer nga pagdating sa Creamline, at nadala niya na naman muli sa semifinals ang kanyang team. At syempre narito naman ang number 1. Ang ipakikilala ko ay talagang magugulat kayo kung sino ito. Well mga ka-sports, napunta naman to sa Petrogas Angels. Walang iba kundi ang nagpapakitang gilas nga ngayon na magaling rin na outside spiker na si Brock Van Sickle. Kitang-kita naman talaga ang ebidensya dahil nga si Brock Van Sickle nga ang nagpapaangat nga sa Petrogas at sa kanya talaga nakasalalay. Bukod sa scoring machine nga ang ating Brock Van Sickle ay talagang ang kanyang performance ay sobrang taas. Sa blocking nga ay 34.92% siya, at sa ace naman ay meron siyang performance na 5.67 average. At sa set naman, ang kanyang performance naman sa digging ay 41.42 average. At sa receiving naman ay 39.32 average siya. At sa attacking naman ay 38.90%. Grabe talaga itong si Brock Van Sickle. Karapat-dapat naman talaga siyang maging MVP ngayong conference. Ngunit nga tulad ng sabi ko, baka magbago pa ang standing nito pagdating nga sa MVP sapagkat nga ang ating Tots Carlos at CC Rondina ay close fight nga sila para nga sa standing race at talagang nag-aagawan talaga sila sa ranking. Sino sa tingin nyo ang magiging MVP? Si Brock Van Sickle ba? Si Tots Carlos? Or ang ating CC Rondina na former MVP nga ng nakaraan conference? Kung sa tingin nyo, sino sa tingin nyo ang magi MVP, i-comment na ninyo yan sa baba. So yan na nga mga ka-sports, sa ngayon nga ay nangunguna nga si Brock Van Sickle, pero dikitan nga ang laban nila tulad ng sabi ko kay CC Rondina at kay Tots Carlos. At malay natin, isa sa kanila ay makaagaw pa nga sa number 1 ranking at mapalitan nga si Brock Van Sickle. Pero sa tingin ko mukhang hindi na ito mababago dahil alam naman natin na itong si Brock Van Sickle ay talagang nakikipagpukpukan nga bawat nga may games. At kung sakasakali naman na talagang si Brock Van Sickle ang hirangin ngayon, karapat-dapat naman yan. At syempre, pangungunahan ko na dyan ang mga kritiko dyan, baka sabihin bias tayo. Walang bias dyan mga ka-sports sapagkat alam naman ninyo, ang ating favorite ay ang Revisco team. Subalit nga, sa ngayon, ito ngang talagang malinaw na katotohanan na si Brock Van Sickle nga ang nangunguna pagdating nga sa MVP ranking. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball, at para hindi ko mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.